Hello mga ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shoutout po sa ating lahat. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman please ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para po ma-notify kayo tuwing may mga in-upload po tayong bagong video at nakikisuyo po. Pa-subscribe naman po ng ating bagong YouTube channel, Ann Bailey Vlogs, at ang ating Facebook page po na Ka-Antrep Vlogs. So ayan, sa mga free po dyan ang time, ayan, pasuyo naman please. So shout out po sa Moto Mission PH Motor Parts and Accessories at Aldrin Motor Parts sa Gensan. Saan po kayo? Moto PH, Moto Mission PH sa Gensan. Napakalaki ng Gensan. At tamang-tama po ang katanungan po ni ma'am or sir na nagtatanong siya kung need ba talaga mag-hire ng bookkeeper. At before po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan, shoutout din po sa Pidal R Motorcycle Parts and Accessories sa Purok 2, Mabintang, Quezon, Bukidnon. Hello po sa inyong lahat dyan. Good evening po. So ayan, share ko po sa inyo kasi ngayong hapon lang nagkausap kami ng aking bookkeeper. So ang aking pong bookkeeper, kaya naman po ako nag-hire or mayroon po akong bookkeeper kasi po ang main business po talaga namin before ay sa city. So, kapag first open po ng business, nasa city po yung aking registration ng COR, yung first T number ko po ay nandun po sa city yung aking first business name. So, nung nag-stop na po ako, nag-decide kasi na mag-go to municipality at doon na po magtayo ng physical store, ay pina-cancel ko po doon at pina-transfer ko po. Lumipat po kami dito sa municipality. Kaya nung time na yun po, ay kailangan ko rin pong kumuha ng bookkeeper dahil po ang business diba namin before ay rota, palagi po kami nasa area. Wala akong time po para mag-asikaso ng aking mga taxes sa BIR, magbayad ng aking monthly, quarterly at annual, ayan, mag-renew ng COR, ganyan. So, wala po ako doon, kaya kinailangan ko pong magkuha or mag-hire po ng bookkeeper. Ngayon, nung nandito naman po kami at wala na po sa rota, medyo hassle pa rin po sa akin na yung ako mismo ang pupunta sa bangko, magpila, mag-submit ng mga kailangang i-submit, yung ating mga form, yung ating mga babayaran. So, since masyado po akong busy, yun, nag-decide na lang po ako na kumuha po ng bookkeeper. Bookkeeper lang po, hindi po talaga yung accountant. Hindi naman tayo kumpanya at napakamahal po kapag accountant po talaga ang inyong kinuha or pag pumunta talaga kayo sa accounting firm, nako, pangkumpanya lang po yan. Pero kung talaga namang ay malaki ang yung business at may company ka, kailangan mo talaga din, wala ka pong choice. Pero sa akin po ay bookkeeper lang. So napag-usapan namin kanina, ngayong hapon lang talaga, yung tungkol sa 2307 namin kasi nga mag last quarter ay babayaran na ang October, November, December, ngayong January, kaya kailangan na yon. So ito ay kasi ito siya ayan, Certificate of Creditable Tax. Sa ito, medyo mahabang usapin itong 2307 form, pero may kinalaman kasi dyan sa sa supplier ka man or mayroon kang company rin na customer. So ayun ma'am, hindi naman po necessary talaga na kailangan mo mag-hire po ng bookkeeper kasi sa BIR po, tuturuan ka rin naman po kung ano yung mga dapat bayaran, ano yung mga kailangang i-comply monthly, quarterly at annually. Tapos tuturuan naman po doon sa form. Actually, ang disadvantage po noon personally is hindi po ako marunong. Hindi po ako marunong mag-transact, mag-asikaso. Pero alam ko lang na alam ko yung date kasi depende po yun sa sa last name mo, kung anong date of the month ang iyong due date or ang iyong schedule ng pagbayad. Tapos ang mga monthly po, hindi po talaga ako doon maalam. So kaya nga po, i-remind ko rin kayo, last time kasi before ng bookkeeper ko na yan ngayon, naluko po ako ng aking bookkeeper. So ang pinaka-ma-advise ko po, lalo doon sa mga baguhan at nagpa-plan na kukuha na lang ng bookkeeper,
para less hassle. Ang nangyari po kasi nung una kong bookkeeper po, masyado akong nagtiwala, ipinagkatiwala ko lahat-lahat sa kanya. To the point na hindi ko na kinukuha yung mga resibo na mga pinangbayaran sa bangko. Lagi ko lang sinasabi, dyan lang muna sa'yo, dyan lang muna sa'yo. At the end of the year ko na lang kunin lahat. Tapos minsan, hindi ko naman po nakukuha kasi hindi nagkapanagpo po ang aming schedule dahil nga palagi po ako nasa rota at nasa malayo po. Ngayon, ang nangyari po nun, hindi niya po pala binabayaran yung aking mga monthly, quarterly at annual registration. Annually na mga binabayaran, hindi niya po pala binabayaran. Nadiscovery ko lang po yun nung na late register po yung aking DTI at kinailangan kong isettle yung mga bayarin. Doon na nahalungkat sa BIR na ang dami ko palang mga hindi nabayaran na mga dapat bayaran, kaya nagkapatong-patong po yung aking mga penalty doon dahil sa pag-late na pag-ano ko rin yun ng DTI, plus yung mga penalties doon sa mga previous na mga monthly, quarterly, annually na dapat bayaran na hindi ko nabayaran dahil padala lang po ako ng padala ng pera sa aking bookkeeper na hindi ko kinukuha ang resibo, hindi ko hinihingi ang resibo, hindi ako nagpapapicture at isend ang mga resibo. Kaya yun po, doon kami nagka-problema. Nung nagkabistuhan na, hindi na siya nagpakita sa akin. Kaya po, ayan, may bago akong bookkeeper ngayon. So far naman is okay naman siya. Ang ano ko lang sa inyo, ang advice ko lang ay palagi nyong halimbawa quarterly, ayan, ipunin lahat ng mga ng mga documents, ng mga papel forms at naka-attach doon ang mga resibo. Kasi maliban po sa maloko kayo, ang pinakamahirap po doon is magkaroon po kayo ng mga penalty po sa BIR pag hindi po yun nabayaran yung mga monthly, quarterly at annually po. So nasa sa iyo po yun kung kukuha ka po ng bookkeeper. Kasi ang kagandahan lang din po noon is may lalakad na ng para sa iyo. Kumbaga halimbawa, renewhan o kahit siya na po ang maglakad ng pag-renew ng iyong mga business permits kasi alam niya po yung mga dapat niyang alam niya yung mga i-state doon, mga gross, alam niya actually talaga yung nangyayari sa business mo kasi siya pa nga ang mas nakakaalam ng mga gawain, yung mga dapat bayaran, yung mga dapat i-settle. Pero syempre lagi yan kayong nag-uusap para kayong magkabady talaga sa mga declarations po ninyo. So kung mayroon ka pong kilala at mura lang naman at afford mo po, depende po sa iyo yun. Pwede ka pong kumuha. Ang kagandahan lang ng may bookkeeper po talaga, hindi po ikaw nag-worry, hindi po ikaw na-stress na ay ganito, pupunta pa ako sa ganito, ay malilate na ako, pipila ako sa bangko, magbabayad ng ganito in the next month. Kasi pag nakakalimutan mo, another problem. So ako po at peace kasi alam ko may gumagawa nun para sa akin. So hindi ako ang kasi yun talaga yung trabaho niya. Marami din siya actually hawak na mga business owners or mga business na hinahawakan kasi sabay-sabayan nilang, yun talaga ang work nila, bookkeeper sila. So hindi na ikaw mag-worry, hindi na ikaw mag-iisip at hindi na ikaw mag-aalala kung malit ka, kung ano mga yung mga dapat mong bayaran, ano ba yung mga obligations mo, City Hall, BIR, ayun, DTI, yan, alam nila yan. Kaya ayan, kay Moto Mission PH dahil baguhan pa lang daw sila, Moto Mission PH Motor Parts and Accessories at Aldri Motor Parts sa Jensen. Depende po sa inyo. Ngayon parang dalawa po ang business nyo. Kung ako sa iyo, if you are asking my opinion po, mas maganda na kumuha ka po ng bookkeeper kasi medyo magka-hassle-hassle ka po nito kung ikaw ay busy. At kung wala kang mautusan na parang liaison officer or yung taga-asikaso ng mga ganyan kasi pwede kang malate kasi magkaibang baka magkaiba ng schedules, yung mga ganon. So mas maganda po sa akin so far, dalawa ang branch kaya ayun, may bookkeeper. So magkaiba din yun nila yung kanilang professional fee doon sa dalawang branch, pero hindi ko nasasabihin kasi depende po yun sa inyong makuhang bookkeeper. So ayun lang, thank you so much. Sana ito ay nakapagbigay ng konting idea. Again, pa-subscribe naman po please ng bagong YouTube channel ko, Ann Bailey Vlogs, ang ating pong Facebook page, Kaan Trip Vlogs, at sa mga hindi pa nakasubscribe dito, pa-subscribe na rin po at pindot na rin po na notification bell para ma-notify kayo every time na may in-upload tayong bagong video. Bye-bye!